Ano, magandang araw po sa lahat. Purihin ng Panginoon na tayo ho ay pinagpala niya ngayong araw na to. Binigyan tayo ng isang maluwag at additional ho na percentage po para sa mga pwede hong dumalo sa gawain. Tayo po muna ay manalangin. Hallelujah. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, kami ay lubos na nagpupuri sa inyo. Kami ay lubos na nagpapasalamat sapagkat alam ninyo, Panginoon, ang laman ng aming puso, alam ninyo, Panginoon Diyos, ang aming mga saloobin, Panginoon. Kaya sa aming pagharap sa inyo, Panginoon Lord, sa oras na ito, damang-dama namin, Panginoon Lord, yung iyong, Panginoon Lord, pagmamahal, ang iyong gabay, patnubay, Panginoon Lord, at maraming salamat dahil muli mo kaming pinagtagumpay sa lumipas na isang linggo na naman ng aming buhay, Panginoon. Sa oras na ito, muli kaming haharap sa inyo, Panginoon Lord, para magbigay galang, magbigay, Panginoon Lord, ng lubos na pasasalamat at papuri, sapagkat alam namin, Panginoon Diyos, sa inyo ang lahat, sa inyo ang mga bagay nito nararapat ibigay, Panginoon Lord. Panginoon, dalangin ko mapatatag, mapalakas, at patuloy na makapagbigay muli, Panginoon Lord, ng encouragement, ang mensahe mo para sa pagpapatuloy ng aming pamumuhay bilang mga anak mo dito sa sanlibutan, Panginoon Lord. May mga panahon na hihirapan kami, may mga panahon parang gusto na namin sumuko, Panginoon Lord, pero Lord, sa tuwing maaalala namin ang mga pangako mo sa amin, sa tuwing maaalala namin, Panginoon Diyos, ang ginawa ng Panginoong Hesus, yung tinapos niya yung krus, bigla namin, Panginoon Lord, na-realize na yung mga bagay na mga pagsubok na naranasan namin yung mga maliliit na bagay kumpara sa ginawa ng yung tong na anak para sa amin, Panginoon Lord. Kaya naman sa oras na ito, sa inyo ang pinakamataas na papuri, pagsambat, parangal, Panginoon Lord, hayaan mo kami mabless, hayaan mo kami mabusog, hayaan mo kami, Panginoon Lord, ay patuloy na lumakas ang aming mga espiritual na katayuan sa iyong harapan upang patuloy kami magtagumpay sa sanlibutan ito, Panginoon Lord. Sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Praise God po. Efeso chapter 5 verse 1, sabi dito ho, yaman kayo yung mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Yan ho ang bungad nating verse. At yan ho ay magandang paalala sa atin. Tayo ho bilang mga tinuturing ng Diyos na anak niya, tayo daw ho in-encourage ng Diyos na tularan natin yung Diyos na nasa langit upang maging kapareho natin siya. Tandaan nyo, iba ho ang pamumuhay dito sa lupa. Kaya ini-encourage ng Panginoon na tayo bilang mga anak niya, mamuhay tayo bilang tagatulad ng kanyang kabanalan dito sa sanlibutan. Amen. Nung Sunday ho, pinag-aralan ho natin yung si Lord naman. Pinagbigyan ho ba natin si Lord ng mga nagdaang isang linggo? Na si Lord naman ang nanguna, si Lord naman ho ang nasunod, o baka ho tayo pa rin yung nasunod. Kaya ho, mensahe ngayong araw na to, kung si Lord naman nung nakaraang linggo, ang mensahe ho natin ngayong araw na ito ay si Lord pa rin. Okay, si Lord naman nung nakaraang linggo, bakit si Lord pa rin? Baka ho ang iba kasi hindi pa rin sumunod eh. Kaya sa araw na to, si Lord pa rin. Amen po ba? Amen. Ito ho ang mensahe natin sa 1 Corinto chapter 11 verse 1. Ito ho ay malinaw na pagpapaalala sa atin ni Apostol Pablo na may mga bagay tayong dapat gayahin, na may mga bagay tayong dapat tularan bilang mga mananampalataya ng ating Panginoong Hesus. Ito ang mga basa natin sa 1 Corinto chapter 11 verse 1. Ito ang sabi, tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Amen, no? So ito ang mensahe natin, pinamagatan kong, ito ang mensahe natin. Tularan natin si Kristo. Amen, no? Kung noong nakaraang linggo ho ay si Lord naman, siya pa rin ho ngayong araw na to dahil gusto natin na mabigyan natin ng importansya, hindi lang yung banal na pangalan ni Jesus Christ sa buhay natin, bagkus yung kanyang buong pagka-Diyos sa buhay natin. Kaya ang mensahe natin ho ngayon, nakafocus, nakatingin ho dapat tayo ngayong araw na to sa Panginoong Hesus lamang sapagkat may mga bagay tayong makikita sa Kanya na wala ho sa mga taong katabi natin. Amen no? Pasensya ho, may mga ugali si Lord na talagang hindi natin makikita sa katabi natin kaya mensahe natin ngayon, hindi tutularan natin yung mga katabi natin bagkus si Lord ang tutularan natin. Okay, ito ang sabi. Narinig na po ba ninyo ang mga tanong na ito? Okay, sino dito nakarinig na ng tanong na to? Unang tanong, ano o sino ang gusto mo maging paglaki mo? Mayroon mo bang ganyan mga tanong? Di ba ho lagi tinatanong sa atin yan ng mga teacher natin, yung mga nanay natin, anak, ano ang gusto mo paglaki mo? O ano ang gusto mo? O sino ang maging gusto mo paglaki mo? Ano ang malimit isagot ng mga bata? Ano? Tatay, paglaki ko gusto ko maging doktor. Pinakamaraming sumagot, pinakamaraming sumagot? Gusto ko maging teacher. Yan. Hindi nyo natatandaan kasi hindi kayo dumaan sa pagkabata. Alalahanin nyo, dumaan din kayo sa pagkabata. Tinanong to sa atin ng teacher natin at naniniwala ko, tinanong din to sa atin ng mga magulang natin. At ang malimit natin marinig sa mga kabataan o sa mga bata,
Gusto nila na maayos na pamumuhay, gusto nila na maayos na posisyon. Bakit ho? Gusto nila umayos sa kanilang buhay. Pangalawang tanong, ganito ang makabasa natin. Sino ang gusto mong tularan paglaki mo? Pag halimbawa magulang mo ang nagtanong, siyempre ang bata o kabataan, mahihiya siyang sumagot ng iba. Tama ho ba? Lalo kung yung tatay yung sumagot, anak, paglaki mo, sino yung gusto mong tularan? Siyempre kabado yung anak sumagot dahil tatay yung nagtanong eh. Siyempre, Papa, paglaki ko, tutularan kita. Okay, ngayong araw na to, ililihis natin at mamaliin natin yung ganong senaryo. Dahil sa oras na ito, nakatuon tayo kay Jesus at tanging kay Jesus lamang tayo tumuon sa araw na ito. Sabi dito, magugulat ka, wala isang bata o kabataan na nagsabing gusto nilang tularan o gayahin ng Panginoong Jesus. Kalungkot. Okay, balikan natin. Nung tinanong mo ba ninyo mga bata, o nung tinanong tayo ng mga teacher, may isa ka lang bang naalala na isang kabataan o isang bata na ang sumagot niya, paglaki ko, tutularan ko si Jesus. Pero wala ka maririnig at wala ka makikilala kahit isang tao o bata na nagsabi ng ganon. Dahil ang puro nila gusto posisyon, ang gusto nila magandang trabaho, ang gusto nila yung maging superhero sila paglaki nila, may mga ganong kaisipan. Hindi ba lang nila naisip na i-emphasize ang pangalan ni Jesus para maging para matularan. Mga kapatid tayo mga Kristiyano, trabaho po natin itong sabihin sa mga bata o sa mga anak natin na tularan natin si Jesus. Yung anak namin, inuumpisa-umpisa na namin ni Sheila. Sabi namin sa anak namin, anak, paglaki mo, tularan mo yung ginagawa namin ng nanay mo, naglilingkod kami sa Diyos, tularan mo si Jesus. Siyempre, hindi pa malinaw sa kanya, pero siguro pagdating sa school, baka pagtawanan yung anak ko, sino o anong gusto mo paglaki mo? Baka sabihin ng Joshua, gusto ko maging Jesus. Okay ho. Kailangan mo natin ayusin mo ang kaisipan ng mga kabataan. Naalala niyo ang sabi ni Dr. Serizal? Puntahan muna natin ito. Ano sabi ni Dr. Serizal? Ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Naniniwala po ba kayo? Ba't hindi naniniwala? Isusubong ko kay Rizal. Sabi ni Rizal, ang kabataan ng pag-asa ng bayan, tama po siya. Ayaw niyo magsabi ng tama, baka sabihin kayo mali. Tama mo sinabi ni Dr. Jose Rizal na ang kabataan ng pag-asa ng bayan, ibig sabihin ng pag-asa, sila yung magpapatuloy upang mas paunlarin o mas pagyamanin ng isang bayan. Mga kabataan, mga bata at mga kabataan ng pag-asa ng bayan. Ganun din sa simbahan. Pero kulang po yan. Yan, maganda yung mga hindi desidido kayo na sumagot parang basta may kulang eh. Okay, ginagdagan natin. Ang kabataan ng pag-asa ng bayan, kung si Jesus ang kanilang tutularan. Pwede po ba mag-amen? Sa tingin nyo, tama na po ba? Amen. Kasi alam nyo, sa totoo lang, kung ang kabataan ng pag-asa ng bayan sa panahon na to, 50-50 na. O may mga kabataan, puro daanan natin yung nagtitiktok. O pasensya na, pag-asa kaya ng bayan yun, pastor, nagsasasayo lang naman sila. Wala akong problema sa pagtitiktok. Okay, pero sa panahon natin ngayon, 50-50 na. Kung ang kabataan ng pag-asa ng bayan, 50-50 na ho. At malabo hong mangyari yun. Kaya sabi dito, bilang mga Kristiyano, bakit hindi natin dagdagan na ang kabataan ng pag-asa ng bayan, sigurado kung si Jesus ang kanilang tutularan. Dahil alam naman natin, nung nandito si Jesus sa sanlibutan, siya ay magalang, siya ay masunurin sa pamahalaan. Mga kabataan natin sa panahon niya, marami yung nagwewelga. Marami yung mga kabataan, sila ho nagwewelga. At sinasabi nila sa pamahalaan, mali ang ginagawa ninyo, parang sinasabi ng mga nagwewelga, mas magaling kami sa iyo, bumaba ka sa pwesto mo, at kami papalit sa iyo. Pero mali sila. Tandaan nyo, walang pamahalaan na hindi galing sa Diyos. Ngayon malapit na ang botohan. Bago tayo magsisiyahan sa susunod na taon, kung sino maluluklok ng Pangulo, pangalawang Pangulo, mga senador, bago magsisiyahan, ayusin natin yung pagboto natin. Mga kapatid, tayo ang pag-asa ng ating pamahalaan, ng ating bayan. Mga Kristiyano may takot sa Diyos. Bakit si Jesus ang kailangan tularan? Sapagkat siya ang tunay, sabi dito, si Jesus ang tunay na pag-asa ng bayan. Siya ang tunay na pag-asa ng bayan. Maaari si Dr. Rizal sa abot ng kanyang pananaw, sinabi niya mga kabataan ng pag-asa ng bayan, pero sa ating bilang mga Kristiyano, malinaw sa atin na ang tunay na pag-asa ng bayan ay si Jesus. Dahil kapag nakilala ng isang kabataan, ng isang bata si Jesus, magbabago at maaayos sa kanyang buhay. Tandaan mo ninyo, si Jesus nagbabago at nag-aayos ng ating mga buhay. Kaya sarap sa pakiramdam mga kabataan na mga nagiging Kristiyano, tapos isang araw mahahalal sila, maayos ang kanilang mga posisyon sa pamahalaan, may takot sa Diyos,
naniniwala ko napakalaki ho ng impact o pagbabago sa gobyerno. Bakit walang gustong tumulad sa ating Panginoong Hesus? Meron ho ba kayong idea bakit kanina ho yung tanong ko, wala ho ni isang kabataan o bata na nagsabi man lang sa sarili niya na tutularan niya si Jesus paglaki niya? Wala ho kang maririnig na bata. Maniwala ho kayo, wala. Kasi walang nagturo at yung mga nanay, hindi rin nila, sa hinagap ng kanilang isip, hindi nila naituro. Pero sa panahon natin ho ngayon na tayo ibabad sa Panginoon, tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon, habang lumalaki yung mga anak natin, turuan natin sila na gayahin si Jesus habang sila lumalaki. Bakit walang gustong tumulad sa ating Panginoong Hesus? Una, maaaring ganito ang dahilan, hindi kilala at hindi siya sikat sa mundo. Tandaan nyo na nandito si Jesus Christ sa sanlibutan, siya ay unknown. Hindi siya kilala. Maraming mga tao, sabi dyan sa Jesus paparating, hindi nila kilala. Sabi, sino ba yung Jesus na yan? Bihira ho na kilala kay Jesus sapagkat si Jesus ay tagalangit na pumunta sa lupa para ipakilala hindi ang kanyang sarili, kundi yung kaharian ng Diyos Ama sa langit. At dapat ho yun din ang ginagawa natin bilang mga anak ng Diyos na nandito sa sanlibutan. Inihahayo natin ho ang pangalan ni Jesus at yung kaharian na nandun sa langit para isang araw ho makita natin ang ating mga sarili na napupulfill natin yung Great Commission. Marami mga tao ayaw tumulad sa Panginoong Hesus sapagkat hindi siya kilala, hindi rin siya sikat dito sa mundo. Pangalawa, walang mataas na posisyon. Nung pumunta si Jesus Christ dito sa sanlibutan, ang sabi ng mga Hudyo, inaantay namin yung Kristo, yung magiging hari ng mga Hudyo. Pero nung pagdating ni Jesucristo, nagpapakilala siya bilang anak ng Diyos na na sinasabi ng Panginoon, yung inaantay niyong Kristo, ako ito. At ako ang maghahari sa inyo. Isipin niyo ayaw tanggapin ng mga Hudyo. Mga Hudyo, yung mga tao, mga Israelita na pinuntahan ni Jesus mismo, hindi siya tinanggap. Nakakalungkot, sapagkat sabi dito, wala siyang mataas na posisyon. Nabalitaan niyo ba sa Bible, nabasa niyo malang na si Jesus Christ ay gobernador, si Jesucristo ay isa ho sa mataas ang katungkulan sa pamahalaan. Wala ho siyang posisyon sa pamahalaan ho nung nandito sa sanlibutan. Kaya ho, ayaw maniwala at ayaw ho tularan si Jesus Christ. Ito ho, pangatlong dahilan, sapagkat mababa ang antas ng buhay ni Jesus. Hindi ho marangya ang pamumuhay ng Panginoon. Nung nandito sa sanlibutan ho, hindi marangya ang pamumuhay ni Jesus Christ. Kaya marami nagtataka ngayon sa panahon na ito, marami nag-declaim na sila yung Kristo pero ang gaganda ng buhay. May mga eroplano, sila daw yung Kristo, magaganda ang buhay, mayayaman, at tinatanong kung bakit gano'n ang pamumuhay ng isang Kristo kung talagang sila si Kristo. Sapagkat ang tunay na Kristo, tunay na mayaman, pero pagdating sa sanlibutan ay hindi ho nagpakayaman. So wala akong gustong tumulad sa Panginoong Hesus sapagkat mababa ang antas ng kanyang buhay o pamumuhay. Tandaan nyo, ang kanyang trabaho ay helper lamang siya ng kanyang ama. Ang kanyang trabaho ng kanyang tatay? Karpintero. At nung panahon na yun, ang pinakamagandang trabaho, isa sa pinakamagandang trabaho ay karpintero. Maganda ho trabaho ng karpintero nung panahon dahil wala naman nung panahon IT. May IT na ba noon? Wala naman noong mga computer. Kaya nung panahon kapag karpintero ka, nasa maganda ang trabaho mo. Pero si Jesus Christ ay helper lang. Kumbaga sa salita, siya? Labor. Ayaw tularan si Jesus Christ ay mahina ang income yan. Mababa ang antas ng buhay. Ito pa ho ang pinakamahirap na nangyari sa Panginoong Hesus, kaya wala akong gustong tumulad sa Kanya sapagkat si Jesucristo ay pinahirapan, pinako sa krus at namatay. Sa madaling sabi, bakit walang gustong tumulad sa ating Panginoong Hesus? Sapagkat ayaw nilang maranasan ang mga naranasan ng Panginoong Hesus. Pero ito ang mensahe sa araw na ito. Balikan ko lang ang mensahe ng Panginoon sa araw na ito, tularan natin si Jesus. Tularan natin si Kristo. Pastor, kasasabi mo lang sa amin kanina na si Jesus ay napako, si Jesus ay binugbog, si Jesus ay namatay dahil sa kanyang pagsasabi ng kaharian sa langit at pagpapatungkol sa Diyos Ama sa langit. Ngayon sinasabi ng Biblia at ito ang mensahe ng Panginoon na gusto nating tularan natin si Kristo. Mukhang mahirap-hirap itong mensahe natin sa araw na ito. Dahil alam nyo, pag sinabi lang natin, Pastor, gusto kong tularan si Kristo, mga kapatid, hindi ho sa bibig matutularan mo si Jesus, kundi sa mga gawa. At kapag sa gawa na ang pinag-uusapan, ito na ho yung ating minsan inaatrasan. Kaya punta tayo dito. 1 Corinto chapter 11 verse 1, balikan ko lang ho ang sinabi ni Apostol Pablo. Tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. May boldness, may power, may boldness na sinabi ni Pablo, may power na sinabi si Pablo. Mamaya
Uutay-utayin ho natin yan. Sabi ho sa New King James Version, 1 Corinthians chapter 11 verse 1, ano sabi dito? Imitate me just as I also imitate Christ. Ang sabi ni Pablo, tularan ninyo ako katulad mismo ng pagtulad ko kay Jesus Christ. Okay, utay-utayin ho natin. Yung salitang imitate ho, pag sinerge nyo ito sa dictionary, ganito ang lalabas. Okay, imitate, ibig sabihin ng imitate ho, tularan, parisan, ito malalim, dalawa. Magmukha, huwaran, o huwarin. Pero ito ang dalawang pinakamagandang salita, ang nakuha ko. Una, sabi dito ho, yung salitang imitate ho, gayahin. Pinakamaganda, last, kopyahin. Mga kapatid, nandun na ang sagot, nandyan na lahat ang idea, nandyan na lahat yung process, o nandyan na lahat ng mga bagay na titingnan mo, kukopyahin mo na lang, pero marami pa rin bumabagsak ng mga Kristiyano. Bakit to? Isipin nyo, ang pagiging Christian, dito lang mo pinayagan ang pangungopya. Di ka ba masaya, kapatid? Yung exam, titingnan mo na lang, sigurado dapat na perfect natin. Isipin nyo, andyan na si Jesus, nandyan na yung kasagutan ng tunay na kabanalan, nandyan na yung kasagutan para kung mapunta ka sa langit. Si Jesus mismo ang larawan, pero marami pa rin mga tao, ibang kinokopya. Alam nyo, sa G12, tinuro sa amin ito, isa sa pinakamaganda daw na illustration sa pagiging isang, nang nandito si Jesus Christ, inalaw niya mga taong kopyahin siya. Di ba sa high school, bawal mangopya? Sa Christianity, pwede mangopya. 100% tinuturo, kopyahin mo si Jesus. Kaya minsan hindi tayo magkakamukha. Pasensya na, bakit hindi tayo magkakamukha spiritual? Sa tingin nyo, bakit hindi tayo magkakamukha spiritual? Sa mga physical na nyo, magaganda, mga gwapo tayo. Palakpakan nyo naman ang mga sarili nyo. Ayaw nyo palakpakan, bakit hindi kayo kumpiyansa? Alam nyo, anak kayo ng Diyos. Palakpakan nyo ang sarili nyo dahil anak kayo ng Diyos, walang pangit at walang masamang mukha ang ginawa ng Panginoon. Magaganda at gwapo tayo sa harapan ni Lord dahil ginawa niya tayo. Ulitin ko lang, bakit hindi tayo magkakamukha espiritual? Kapatid, baka iba ang kinopya mo. Tingnan mo kaya ang katabi mo, Pastor, ibang kamukha nito. Sa bahay, iba. Hindi siya kamukha ni Jesus. Sino kamukha? Iba. Ganitid. Okay, punta natin dito para maayos tayo lahat. Punta tayo kay Jesus. Bakit hindi natin tingnan si Jesus? Kopyahin natin si Jesus. At pag uwi mo sa bahay ninyo, i-apply mo yung pangungopya mo kay Lord. Baka ang bahay mo maging payapa, maging pinagpala, dahil si Lord walang planong masama sa ating buhay. Kaya ito mensahe ito, pag makakatch natin ito, pag nakuha natin yung idea, tingnan nyo, pagbalik natin sa linggo, magkakamukha na tayo, spiritual. Amen. Sarap sa pakaramdam na magkakamukha. Pag sinabi ng pastor, amen po ba? Amen lahat, magkakamukha kasi. Bakit hindi sabay-sabay mag-amen? Kasi yung iba nagda-doubt, pastor, parang hindi totoo yan. Kasi hindi tayo magkakamukha. So, balikan natin ang mensahe natin po. Balikan lang natin ha. 1 Corinto chapter 11 verse 1a, tularan ninyo ako. Wow, grabe. Ano yung kumpiyansa dito ni Pablo? Sabi ni Pablo, tularan ninyo ako. Ano? Parang ang angas. O sino dito malakas ang loob? Tularan ninyo ako. Ang angas. Ito ibig sabihin yan. Ito ay salita ng isang taong puno ng tiwala. Ibig sabihin, si Pablo may karanasan, si Pablo may natutunan, at naniniwala siyang tunay yung kanyang tinularan. Sabi ni Pablo, tularan ninyo ako, pero hindi mo nagtapos doon. Sabi ni Pablo, salita ng isang taong puno ng tiwala. Ngayon ang tanong, sabi dito, bakit hindi lang ito ang sinabi ni Pablo? Bakit may quit? Bakit hindi ginawa ni Pablo, tularan ninyo ako, nilagyan niya ng tuldok? Bakit hindi niya ginawa? Una, ang dahilan, sapagat ayaw ni Pablo magyabang. Pag binasa niyo yung 1 Corinto, huwag niyo lang babasahin ng isang phrase o isang sunod-sunod na salita, basahin niyo muna ng pauti-uti at makikita niyo, sabi ni Pablo, tularan ninyo ako, nag-post muna siya. Bakit to? Punong-puno siya ng kumpiyansa dahil dito may pagmamalaki siyang tao. Isang tao, nagkatawang tao, na tinularan niya at nabago ang kanyang buhay. Ano? Bakit hindi lang ito ang sinabi ni Pablo? Una niyang dahilan sapagkat ayaw ni Pablo magyabang na siya ang dapat tularan. Pangalawa, ito ang malinaw na dahilan sapagkat siya may kahinaan o mahina rin tao. Kaya ayaw ni Pablo na sabihin lang, tularan ninyo ako, tuldok. Wala akong ganun. Ang sinabi ni Pablo, tularan ninyo ako, kuwit, dahil may kasunod siyang sasabihin. Ang sabi niya dito, gaya ng pagtulad ko kay Kristo.
Kaya pala si Pablo punong-puno ng kumpiyansa sa sarili niyang gayahin ninyo ako sapagkat nasa pool niya ang realidad o yung pinakamagandang idea sa buhay, tularan dapat si Jesus Christ. Sabi dito, ito ang dahilan ng tiwala ni Pablo sa kanyang sarili at sa kanyang mga sinabi. Sino ang kanyang kumpiyansa? Si Jesus Christ mismo. Sinasabi dito ni Pablo ang isang utos at hamon. Sabi ni Pablo, okay, tularan ninyo ako isang utos at ang hamon, si Jesus. Ang puntiryahin nating tularan. Nakadirect kay Jesus. Okay. Sinasabi niya dito ang tanging ang Panginoong Hesus lamang ang unang dapat tularan upang maging mabuting huwaran naman sa iba. So nilinaw ni Pablo, ito ang 1 Corinto, nilinaw ni Pablo, tularan ninyo ako hindi natapos, gaya ng pagtulad ko kay Kristo, yung bigay ko ng papuri ay para kay Jesus Christ at hindi para sa kanyang sarili. Tandaan, ito ay isang magandang paalala, hindi ka magiging mabuting ehemplo kung hindi si Jesus ang tutularan mo. Tama po ba? Kaya ho ang pag-asa ng simbahan ng mga kabataan kung si Kristo ang kanilang tutularan. Gusto ko lang kong kumpletuhin yung sinabi ni Dr. Rosersan na kung ang kabataan ng pag-asa ng bayan sa simbahan natin, ang kabataan tinutularan si Kristo ang pag-asa ng simbahan at ng bayan. Hindi ka magiging mabuting ehemplo kung hindi si Jesus ang tutularan mo. Marami tayong pwede mong gawing ehemplo sa ating buhay. Pwede natin gawing ehemplo ang ating mga magulang, mga kapatid. Pwede natin silang gawing ehemplo. Pero katulad ni Pablo, umamin si Pablo, na si Jesus Christ ang dapat una nating tularan sapagkat una, tayo ho ay may mga kanya-kanyang kahinaan. Mga kapatid, sana humayakap natin ang isa't isa dahil may mga iba-iba tayong mga kahinaan. Ulitin ko lang sa inyo, dahil ho, hindi pa tayo ganun ka-focus o hindi pa ganun ka nagsising sa ating puso si Jesus, na dapat ho, maging isang larawan na lang tayo sa simbahan. Tularan natin si Kristo. Okay ho? Sabi dito ho, ito'y utos mismo ng Panginoong Hesus. Kanina ho, binasa natin ng 1 Corinto, ito'y utos at hamon ni Pablo. Sabi ni Pablo, tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Pero alam nyo, ito masunod natin babasahin, ito'y utos mismo ni Jesus, na sinabi niya sa John chapter 13 verse 15, sabi niya dito, binigyan ko kayo ng halimbawa at ito'y dapat ninyong tularan. Yan. Kanina ho si Pablo ang nagsasabing tularan ninyo ako kagaya ng pagtulad ko kay Kristo. Ngayon ho si Jesus mismo nagsasabi, binigyan ko kayo ng halimbawa at ito'y dapat ninyong tularan. Si Kristo na ho nagsasalita dito. At pag si Kristo na nagsasabi, ibig sabihin may nakikita si Jesus, may nakikita si Lord na mas magandang mangyayari sa atin, once na nasampul natin yung mga pinag-uutos niya sa atin. Mga kapatid, ganito ang sabi. Binigyan ko kayo ng halimbawa at ito'y dapat ninyong tularan. Utos ito ng Panginoong Hesus sa kanyang mga disipulo. Pastor, utos pala ng Panginoon niya sa mga disipulo niya, bakit pinaparinig mo sa amin at bakit pinangangaral sa simbahan? Tandaan niyo ang tawag sa atin sa panahon natin ngayon ay mga disipulo ni Kristo. Sino dito ang disipulo ni Kristo? Pwede mo ba mag-amen? Amen. Para sa iyo ang mensaheng ito. Pastor, patay na yung mga yung mga disipulo nung unang panahon, patay na ho ito lahat. Pinangaralan ni Jesus Christ kasi bakit to? Utos ng Panginoong Hesus sa kanyang mga disipulo. Bakit to? Mga disipulo niya na may iba't ibang mga ugali. Alam niyo, akala natin si Lord Jesus Christ ang pinaka-blessed na tao na nabuhay dito sa sanlibutan, pumunta sa sanlibutan, pumili siya ng 12. Tandaan niyo, napakahirap kasama ng 12. Bakit to? Unang ugali ng kanyang mga disipulo, ito ang sabi, una, makasarili. Sa tingin nyo, sino sa disipulo ni Lord Jesus Christ ang makasarili? Pwede magbigay? Wala kayong maisip, no? Ito, si Judas. Si Judas Iscariote, ang isa sa pinakamalupit ang isip sa kanila. Isipin nyo, 12 sila, pero may kakaibang buhay. May kakaiba siyang iniisip na sa tuwing magsasama-sama yung 13 kasama si Jesus Christ, iniisip niya lagi yung kanyang sarili, personal na sarili, may sarili siyang agenda. Isipin nyo, naisip niya, ibenta si Lord Jesus Christ, naisip niya, sabi ng Panginoon, sabi ng mga disipulo, Panginoon, pauwi na natin yung mga tao, napakarami nila, wala tayong pagpapakain sa kanila, may 5,000, may 4,000, at isa sa nagsasabi lagi sa kanya, si Judas, Panginoon, kahit ibili ho natin yung pera na meron tayo dito, kukulangin po. Bakit po gano'n si Judas? Siya kasi ang treasurer. Sino ang mga treasurer sa inyo? Hindi kayo Judas. Kasi, ang hirap po, sa totoo lang kami mag-asawa, nag-uusap kami humahawak ng pera ng simbahan. Sabi namin, Lord, nagpipray kami kung kanino namin ipapasa. Bigla ko, nabasa ko ito, sabi ko, nakakatakot.
Si Judas ho tagahawak ng pera at nahudas yung mukha. Nahudas yung katawan. May pera na siyang hawak, pero gusto pa niya magkaroon ng sarili niyang pera. Kasi yung pera na hawak niya ay pera na ministry. Pagsasakay sila, alam niyo si Jesus Christ, hindi naman libre ang sakay sa bangka noong panahon. Pastor, nalakad si Lord sa tubig. Lagi ba? Ilang beses naglakad si Lord sa tubig? Ilang beses sa tingin niyo? Isa o dalawa? Tatlo. Isa lang, tama kayo, isa. Pastor, hindi kailangan ni Lord magbayad. Dahil nalakad naman siya sa tubig. Kalalayo ng Pampang. Saan ba yung sumakay? Kaya ako kada sa kanila ng bangka may bayad, kada punta nila sa mission may bayad, may pakain. Kailangan ng pera ng simbahan. Noong panahon ni Jesus Christ, meron silang offering, meron silang hawak na pera. At si Judas ang may hawak nito. Galit na galit si Judas lagi pag sinasabi ni Jesus Christ, okay, wala tayong, may pagkain ba dyan para sa 5,000? Sabi ni Judas, kahit to 200 denaryo, kulang pa ho dyan. Sabi ni Lord Jesus Christ, o sige, ilan ang tinapay? Meron nung 5, meron 2, may 5 tinapay, may 2 isda. Sabi, ilapit mo sa akin, ipag-pray ko sa Ama, God will provide. Pinitas-pitas, hindi ko naubos yung pagpitas. Hanggang sa makaubos, kumain ng mga tao, nakatira pa ng 12 na bakol. Sinusubok niya lang si Judas at the time kasi gusto ng Panginoon wasagin kay Judas ang pagiging makasarili. Okay, ulitin ko lang ang mga disipulo ng Panginoong Jesus at the time may mga makasarili at isa ho doon si Judas. Pangalawa, ito ay malalang ugali ng mga disipulo. Ito, pangalawa, mahilig sa posisyon. Meron na pang ganun dito? Mahilig ho sa posisyon. Sino naman ho ito? Ang makahula, bibigyan ko ng load. Sino sa mga disipulo ni Jesus ang gusto lagi sa posisyon? Wala ko kayo maisip, no? Dahil ang sagot, lahat sila. Lahat sila gusto nila posisyon. Pero may dalawa ho na sikat pagdating sa posisyon. Ang pangalan ho nila ay Juan at Santiago. Sila ho ay magkapatid na mangingisda at mga anak sila ni Zebedeo. Isang araw, lumapit sa Panginoon ang asawa ni Zebedeo, mga nanay ni Juan at ni Santiago. Sabi niya, Panginoon, pag nandun na kayo sa langit, pwede po bang yung dalawa kong anak, paupuin nyo sa kanan at sa kaliwa? Ganun katindi yung puso ng nanay para maitaas sa kanyang mga anak. Hindi naisip ng nanay na yung mga disipulo magagalit. O ilan ho nagalit? Yung sinabi ng nanay na yung dalawa niyang anak itaas sa posisyon, ilagay sa kanan at kaliwa ng Diyos, ng Panginoong Hesus, sabi ng 10, nagalit yung 10. Bakit to? Gusto din nila. Kaya ho, isa sa pinakamahirap ho na gusto ng Panginoon disiplinahin, gusto ng Panginoon tanggalin sa mga disipulo niya, alisin ho ang pagiging mahilig sa posisyon. Alam niyo ho bang ayaw ng Panginoon ng posisyon? Mamaya ho, daanan natin yung ugali ng Panginoon, ayaw ni Lord ng posisyon. Mahilig sa posisyon. Malimit magtalo-talo dahil sa posisyon ng lahat ng mga disipulo niya. Halos ho, malimit ho. Sa harapan ni Jesus Christ, nagtatalo-talo sila. Kaya sabi ko lagi, pag iniisip ko bilang pastor, pag halimbawa dumating sa point na may nagtatalo sa harapan ko, kinakalma ko ang sarili ko. Lord, pastor lang naman ako. Si Jesus nga eh. Tama po ba? Mga leader, ganun din na sabihin nyo sa mga sarili nyo. Kung may nagtatalo-talo sa mga membro, may mga nagtatalo-talo sa harapan ninyo, sabihin nyo sa sarili nyo, si Lord nga eh. Panginoon na siya, pero hindi siya ginagalang ng mga taong hayop at gustong-gusto lagi ng posisyon. Sa araw na ito, durugin natin, wasakin natin yung ganung puso dahil ayaw ng Panginoon na ang puso natin laging magkaroon ng posisyon. Anong gusto ng Panginoon? Mamaya alamin natin, no? Sabi dito, utos ito ng Panginoong Hesus sa mga disipulo niya upang maging mabuting ehemplo sa iba. Kaya grabe ng Panginoong pagalitan, grabe ng Panginoong Hesus, disiplinahin ng kanyang mga disipulo dahil napakatitigas ng ulo, may makasarili, may mahilig sa posisyon, at mahilig makipagtalo. Ano ang pinag-uusapan natin dito mga disipulo mismo ni Jesus Christ? Okay, balikan natin. Juan chapter 13 verse 15, binigyan ko kayo ng halimbawa at ito'y dapat ninyong tularan. Dapat tularan, sabi ng Biblia. Iniinsist dito ng Panginoong Hesus na dapat binigyan ko kayo ng halimbawa, wag lang naman ninyong tingnan, wag lang ninyong hangaan. Ang gusto ng Panginoong Hesus talagang gawin mo natin, dapat ninyong tularan. Mga katangian ng Panginoong Hesus na dapat nating tularan, una, tunay ang kanyang pag-ibig. Mga kapatid, si Jesus lang ang makapagbibigay sa iyo ng tunay na pag-ibig. Pag hinanap mo ito sa tao, pag hinanap mo ito sa mga tao sa paligid mo, kapatid, lugi ka, at talaga mong hindi ka makakatagpo ng ganong uri ng pagmamahal sa tao. Sabi dito sa 1 John chapter 3 verse 16a, ito mabasa natin. Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig.
Ano ang larawan ng tunay na pag-ibig? Ang kasunod, ito, iniaalay ni Kristo ang kanyang buhay dahil sa atin. Ang tunay na pag-ibig, nagsasakripisyo ng buhay para sa iba. Mga kapatid, kaya mo ba natin gawin to? Maaaring may mag-attempt o may gumawa ng gantong bagay, pero para lang doon sa kanyang mga mahal sa buhay. Pero si Jesucristo, hindi niya ho ginawa yung pag-aalay ng buhay para lang doon sa mga taong mahal siya at doon sa mga taong matutuwid, kundi para sa lahat, maging sa mga makasalanan. Ganong katindi yung tunay na pag-ibig na sinasabi dito. Love the unlovable. Maraming salamat yung message natin pag midweek ko. Hindi pa tayo natatapos, may dalawa pa. Ang mensahe ho natin lagi pag midweek, love the unlovable. Isa sa pinakamahirap na mensahe, mahirap unawaan, pero inuutos ng Panginoon, mahalin natin yung mga taong hindi kaibig-ibig. Pero si Jesus, the best pag tinularan natin dahil tunay ang kanyang pag-ibig. Juan chapter 15 verse 13, walang pag-ibig na higit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Okay. Maaaring ulitin ko lang may nakagawa ng ganito, Pastor, iniaalay ko ang buhay ko para sa kaibigan ko, pero paanong way ng pag-aalay ng buhay? Baka sinabi mo lang, inaalay mo ang buhay mo, pero oras lang ang binigay mo sa kanya. Ang dito ho, hindi basta-basta ang pag-aalay. Kasi ang ginawa ng Panginoong Jesus, literal, yung buhay niya, ibinigay niya sa iba, to the point ho na namatay siya. Balikan natin to. 1 John chapter 4 verse 18, ganito pa mabasa natin. Walang kalakip na takot ang tunay na pag-ibig, sapagkat pinapawi ng pag-ibig ang anumang pagkatakot. Hindi pagganap ang pag-ibig ng sino mang natatakot, sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Balikan natin. Ang tunay na pag-ibig ho ay iniaalay ang buhay sa iba. Once na nasa pool natin o nakita natin yung patotoo o gusto nating tularan si Jesus Christ, hinahamon tayo ng Panginoon na yung buhay na meron ka ngayon, hindi lang yan para sa iyo kapatid, para din yan sa iba. Ngayong pandemya ho, sa totoo lang ho, naging maramot at naging madamot ang marami. Ano sabi ng Timoteo? Sa huling mga panahon ng mga tao ho ay magiging mga makasarili. Mga kapatid, sana ngayong pandemya natututo pa rin tayo magbigay, natututo pa rin tayong tumulong sa iba dahil hindi tayo kagaya ng mga tao sa sanlibutan. Tayo ho'y mga tao sa sanlibutan pero tagalangit ka na. Tandaan niyo po yan. Iniaalay ang buhay sa iba ng mga tunay ang pag-ibig. Pangalawa, ang tunay na pag-ibig, walang kalakip na takot. Bakit si Lord at that time, iniaalay niya ang kanyang buhay sa mga taong wala naman sa kanyang pakialam? Bakit to? Ang tunay na pag-ibig, walang inihiling na kapalit. Pastor, iibigin ko lang itong taong ito kasi mahal din ako nito. Hindi tunay ang pag-ibig mo. Ang pag-ibig mo ano? Vice versa. Gusto mo lagi kong may kapalit. Ang pag-ibig dito na tunay ay kagaya ng pag-ibig ni Jesus na kahit iniligtas ka niya, marami pa rin mga tao ayaw sa kanya. Nakakalungkot isipin. Pangalawa, mga katangian ng Panginoong Jesus na dapat nating tularan. Pangalawa, hindi siya makasarili. Ulitin ko lang hindi makasarili ang ating Panginoon. Selfless. Pag sinabi yung selfless, wala nang pakialam sa sarili, dininay na ang sarili. Isipin niyo yung prayer ng Panginoon at that time. Sabi niya, Ama, kung pupwede lang. Alam niyo, salitang kung pupwede lang, nakikiusap ang Panginoong Jesus sa kanyang Ama, Ama, kung pupwede lang. Pwede ba akong magkaroon ng pagiging makasarili sa oras na ito kasi masakit yung sasapitin ko sa krus, pero hindi ginawa ng Panginoong Jesus. Ang sabi niya, di ba, sabi niya, kung pupwede lang. Bigla sabi ng Panginoong Jesus, pero ang kalooban mo maganap. Naalala ng Panginoong Jesus, teka, nabubuhay ako sa sanlibutan ito dahil sa mga tao nakatingin sa akin, dahil gusto ng Panginoong Jesus mamatay, na naging ehemplo sa iba. Tandaan niyo ho, dumating ang panahon, namatay ang Panginoon, nabuhay siya muli, umakyat sa langit. Sino mga natira? Yung mga disipulo na lagi niyang pinapangaralan at naging patotoo na rin sa iba. Bakit ho? Dumaan sa disiplina, tumama ho sila ng tinularan. Balikan natin ang 1 John chapter 3 verse 16. Dito natin makikilala ang tunay na pag-ibig. Niaalay ni Kristo ang kanyang buhay dahil sa atin. Dapat din nating iaalay ang ating buhay dahil sa mga kapatid. Sana ho dumating ang panahon na makita talaga natin dito sa simbahan at doon sa mga taong makakasama pa natin isang araw, yung talagang tunay ho na kapatiran. Sa totoo lang ho, hindi pa natin ganun ma-express yung way natin ho ng pagiging tunay na magkakapatid dahil magkakaiba tayo ng isipan o magkakaiba tayo ng standard ng tutulungan. Pero balik tayo sa larawan ni Kristo, wala siyang pinipili ho na tutulungan. Okay, mga ugali ng Panginoong Jesus na dapat nating tularan, siya ho ay mapagpakumbaba. Dito ang dami nito. Ano sabi dito sa Filipos chapter 2 verse 5? Magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus. Si Pablo pa rin ho nagsasalita.
Sa lahat na nakita ni Pablo, si Jesus lang ang qualified na magpakababa. Bakit to? Pastor, marunong din ako magpakababa. Kapatid, baka kaya ka nagpapakababa dahil yung buhay mo hindi naman ganun kayamanan. O kaya ka nagpapakababa dahil hindi ka naman katalinuhan. Pero si Jesus, nandun na sa kanya lahat. Siya ay napakayaman, siya ay napakatalino, makapangyarihan. Pero sabi ng Bible, si Jesus ay nagpakababa. Iniwan niya lahat. Mga kapatid, kaya mo ba natin isakripisyo yung mga bagay na meron tayo para lang makita natin sa ating mga sarili nagpapakababa tayo? Ang sabi dito, una, siya ho ay nagpakababa, siya ho ay Diyos na nagkatawang tao. Una niyang ginawa para ma-explain niya yung way ng pagpapakababa, siya ho ay Diyos na nagkatawang tao. John chapter 1 verse 1, basahin natin. Sa pasimula pa'y naroon ang salita, kasama ng Diyos ang salita. Okay, 1 chapter 1 pa lang po yan. Maraming mga tao hanggang ngayon ho, hindi ho mag-sync sa kanilang utak yung salita hong Diyos ang salita. May isa kaming kapatiran, nasa ibang, nasa probinsya na siya, nagchat sa asawa ko, Pastora, pasen nga po ng mga verse na nagsasabing Diyos si Jesus. Alam niyo, daming verse sa Bible na nagsasabi si Jesus ay Diyos. Pero ang dami pa rin mga tao hindi naniniwala. Ito hong John chapter 1 verse 1, kahit anong paliwanag ng mga tao hindi naniniwala ng Diyos si Jesus, malinaw na nagsasabing Diyos talaga si Jesus. Sa pasimula pa'y naroon ang salita, kasama ng Diyos ang salita. Bakit to? Tingnan natin, sabi dito. At ang salita ay Diyos. John chapter 1 verse 14, naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Hindi ho ba ang linaw niyan? Sabi ng mga apostol, sabi ni Juan, John the Beloved, sabi ni John the Beloved, yan si Jesus na salita ng Diyos, yan ay nagkatawang tao at siya ay nanirahan sa piling natin. Grabe yung boldness ni John the Beloved dito. Nung nagsishare siya dyan at the time, sinasabi niya sa mga tao sa paligid niya, yung Kristo na dininay ninyo, yung Jesus na pinapako ninyo, siya ang salita ng Diyos at ang salita ng Diyos ay Diyos na nagkatawang tao. Isipin niyo, Diyos siya, nagkatawang tao. Ang Diyos ay walang limitasyon. Nung nagkatawang tao siya, napagod, nauhaw, lahat na ho naranasan ng Panginoon. Di ba ho, grabe tindi ng pagpapakababa ho ang ginawa niya. Bakit to? Bakit niya ginawa yun? Para ho maging modelo sa ating lahat. Tandaan nyo ho, wala pa tayo hong ganong kalaking yaman. Pero ho, pasensya na ho, minsan may mga ugali lumalabas sa atin na kayabangan. At sa harapan ng Panginoon, hindi ho pwede yun. Dahil siya mismo na mayroong ipagyayabang, pinili niya ho magpakababa para ho maging modelo ng lahat. Magpakababa, sabi dito ho, Diyos na namuhay bilang alipin. Ito ho, palala ng palala. Kanina, nagkatawang tao na Diyos. Diyos na walang limitasyon, in-embrace yung katawan ng tao na may limitasyon, nagugutom, nauuhaw, napapagod. Ngayon ho naman, Diyos na namuhay bilang alipin. Pasama ng pasama. Isipin niyo ho, Diyos. Pag sinabing Diyos, lahat yan, isang salita lang yan, nagkakaripa sa mga anghel. Lahat ng iutos niya, lahat ikilos, kahit sino. Dahil Diyos ang nagsasalita. Pero pagbaba niya sa sanlibutan, yung Diyos naging alipin. Sabi sa Filipos chapter 2 verse 5 to 7, magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus, kahit sa Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos, kahit sa Diyos. Grabe yung diin, maraming mga tao hindi naniniwala ang Diyos si Kristo, kahit sa Diyos. Hirap ipaliwanag, Ito ang sabi, sa halip kusa niyang binitawan ng karapatan niyang ito at namuhay na isang alipin, ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao. Mga kapatid, hindi siya namili ng ospital. Nung manganganak na yung nanay niya, hindi siya namili ng ospital. Nung una nag-attempt yung mag-asawa, pumunta sila ho sa isang magandang lying-in. Pinahindihan sila. Isipin nyo lang bakit kaya pinahindihan? Una siguro nakitang gusgusin. Alam nyo, hindi ho yun ang totoo. Kaya ho, pinahindihan sila dahil hindi magiging modelo na naman si Jesus Christ kung doon siya ipinanganak sa magandahong panganakan. Saan sa pinanganak? Doon sa pinakamahirap na kalagayan para ho tayong mga nasa mahirap na posisyon. Wala ho dapat maging self-pity. Maraming mga tao dahil ganito lang ang buhay, awang-awa sa sarili. Si Jesus na anak ng Diyos, pinakamayaman sa lahat, isinilang sa sabsaban, pinakapangit na lugar. Mabaho, namili ho ba? Hindi ho. Bakit ginawa at bakit yun nangyari? Sapagkat gusto ng Panginoon na maging huwaran siya ng lahat. Tulad ng isang karaniwang tao, mapagpakumbaba.
Balikan natin to. Panginoon na tagapaglingkod. Ulitin ko lang mo sa inyo kanina, binanggit ko sa inyo kanina na ang Panginoong Jesus at the time, sinupin niya ang kanyang mga disipulo na laging gusto sa posisyon. Gusto lagi ho ng posisyon, nag-aaway-away sa posisyon. Pero si Jesus, pinutol niya ho ang ganong ugali at ang sabi ng Panginoon, ako na inyong Panginoon ay naging tagapaglingkod, ibig sabihin yan, amo na tagasilbi. Sino dito nag-apply ng isang katulong? At yung katulong pa ang pinagsisilbihan ng amo at may sweldo pa siya. Wala kang nakita na ganun sa sanlibutan, pero ginawa ni Jesus para maging huwaran lamang siya. Ito ang sabi sa John chapter 13 verse 13 to 14, ganito mabasa natin. Sabi dito, tinatawag ninyo akong guro at Panginoon, at tama kayo sapagkat ako nga. Hindi naman ang Panginoong Jesus minali ang mga disipulo. Ang Panginoon at that time, alam nyo, malapit na siya dito. Sa chapter 13, malapit na ho siya diyang ipako. Sapagat dyan ho ay hinugasan niya mga paa ng kanyang mga disipulo. Bakit niya hinugasan ng mga paa ng disipulo niya? Sabi ni Pedro, Panginoon, di yata't ikaw pa naghugas ng aming mga paa. Hindi pwede yan, Panginoon. Ayaw ko magpahugas ng paa sa iyo. Ang sabi ng Panginoon kay Pedro, pag hindi ka pumayag, mahugasan ko yung paa mo, wala kang bahagi sa akin. Napahiya si Pedro, anong gagawin? Panginoon, huwag niyo lang punasan ng paa ko, paliguan mo pa ako, kasi napahiya na. Minsan tayo minsan pinapahiya ni Lord. Honestly maging honest tayo minsan. May mga hakbang tayo, ipapahiya tayo ng Panginoon, tanggapin natin. Si Pedro napahiya. Ang sabi ng Panginoon, pag hindi ko hinugasan yung paa mo, Pedro, mayabang ka. Ang sabi ni Pedro, nung narinig niya yun, Lord, paliguan mo na nga lang ako. Sabi ng Panginoon, ang totoo, pag nahugasan ko yung paa mo, malinis ka na. Buong katauhan mo, malinis na. Kasi simbolo lang naman kaya hinugasan ng paa. At ang paghugas ng paa at time sa Middle East o sa kanilang lugar, ang pinakamababang posisyon. Halimbawa sa bahay, may isa dito ang Israelita, pupunta ako sa bahay ninyo. Yung maghuhugas ng paa mo, yun yung may pinakamababang posisyon dun sa bahay. Isipin nyo ang pinakamababang posisyon kinuha ni Jesus at pinunasan niya mga paa ng mga disipulo niya, pinapaliwanag niya sa Panginoong Jesus. Sabi ng Panginoong Jesus dito, ako'y guro, ako'y Panginoon, sabi ninyo. Pero sabi niya sa 14, kung akong Panginoon ninyo at guro ay naghuhugas ng inyong mga paa, dapat kayo, sabi dito, dapat din kayong maghugasan ng mga paa. Napahiya silang lahat. Sila na nagtatalo-talo kung sino yung sa kanan at sa kaliwa ni Jesus Christ. Sila na nagtatalo-talo sa posisyon. Itong si Jesus na nasa posisyon, bumaba para ipahiya yung mga taong gusto sa posisyon. Ayaw ni Lord ng posisyon. Anong gusto ng Panginoon? Gusto ng Panginoon ng paglilingkod kaysa magpalingkod. Amen ho ba? Kung tayo dito sa simbahan, lahat tayo dito ang puso natin maglingkod, sa totoo lang ang linis lagi ng mga upuan. Wala na kailangang utusan pa. At lagi ho ito, siguro yung may madudula sa sobrang kitab. Kung ang puso lang lagi natin yung tagapaglingkod. Ako hindi sa pagmamayabang, ako hanggang ngayon nagmamapa rin. Okay lang. Pastor, pastor? Wala akong problema kasi nakita ko na si Jesus Christ, hindi lang siya nagmap, pinunasan niya yung paa ng mga disipulo niya. Para ipahiya ang mga disipulo niya na ang yabang sa kaisipan nila. Siguro isip-isip ni Pedro, Lord, sigurado naman pagdating sa langit, ako yung highest . Bakit to? Si Pedro ang parang elder. O si Pedro ang kaunahang tinawag. Kasi dalawa silang sabay, dahil kuya naman si Pedro. Sino ang kasabay ni Pedro? Si Andres, magkapatid sila. Si Pedro yung tinawag Pedro, Andres, hindi kayo. Iniwan yung tatay, iniwan yung lambat, sumama sila. Pangalawa sino yung pangalawa? Si Santiago at saka si Juan. Kaya pwede mo sabihin si Pedro, Panginoon, pag may tinas ka, ako na, alam na. Pero wala sa kaisipan ni Lord para mawasak ang ganong kaisipan ng mga disipulo. Kaya sa simbahan, pilitin natin, wag kong posisyon, ang atin nung i-aim, ang atin nung layunin, wag kong ganon. Bagkos tularan natin si Lord, Pastor, gusto ko magpagamit sa simbahan para kahit walang posisyon, maganda nga ako walang posisyon. Ako na pastor, naghahanap ko ng kapalit, wala pa rin makita. Gusto ko lang sana mga simple lang, nakaupo lang. Kaya pag midweek tuwa ako, magiging totoo ako sa inyong harapan. Pag midweek ko, excited ako. Andiyan lang ako nakaupo. Nag-i-even ako kasi may nag-preach sila sa unahan. Nakakatuwa naman. Paano ba kung Sunday meron na? Saya siguro ng ganun. Kung ako ang Panginoon ninyo at guro ay naghuhugas ng inyong mga paa, dapat din kayong maghugasan ng mga paa. Anong ibig sabihin dito ng Panginoon? Ang sabi ng Panginoon dyan, dapat din kayong maglingkod sa isa't isa. Mga disipulo, huwag na kayong magyabangan.
Bagkus, ang gawin ninyo sa isa't isa, maglingkod kayo sa isa't isa, di ba ho, ang sarap sa pakiramdam kung wala hong leader. Kaya alam, minsan yung leader ako dapat na masunod. Minsan nakakalimutan niya na leader, hindi lang basta tagapasunod, tagapagpasunod, siya yung tagapanguna ng pagkilos. Iba ho ang boss sa leader, magkaiba ho yun. Tama po ba? Ang boss, anong ginagawa ng boss? Utos lang ng utos. Pero yung leader, gawa ng gawa para maging modelo sa lahat ng mga tao na sasakupan niya. Hindi ba nagsasalita ang leader, ginagawa na ng member? Bakit to? Hiyang-hiya na doon sa leader eh. Yung leader, hindi nagkangawa, kilos ng kilos, yung mga member mo. Siyempre, kikilos sila dahil may nakikita sila. Si Jesus ho, isa sa pinakamagandang katangian niya, siya yung mapagpakumbaba at higit sa lahat, ito dito tayo magtatapos, siya ho'y napakamasunurin. Mga kapatid, ang Panginoong Jesus nagpakita siya sa atin ng napakagandang modelo, tunay ang kanyang pag-ibig, pangalawa siya yung mapagpakumbaba, at panglas ho, dito na tayo magtatapos, ang Panginoong Jesus ay napakamasunurin. Paano natin nasabing napakamasunurin ng Panginoon? Pilipos chapter 2 verse 8. Sino dito ang magsasabi, Pastor, masunurin din ako? Baka hindi mo kayanin yung ginawa ni Jesus Christ na pagsunod. Sa Pilipos chapter 2 verse 8, ito lang mo, kaisa-isang tao na nagsabi ng ganito. Siya ay nagpakababa at naging masunurin, oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaisa-isang tao na inutusan mamatay sa krus at tumupad at ginawa niya yung utos, kahit kamatayan ang dulo. Maaaring sa atin, pag may inutusan sa atin, pwede mo bang gawin to kapatid? Gagawin natin. Pero pag ang usapan na ho'y kamatayan, napakahirap na nun. Sino dito ganon? Bro, Bible studyhan mo yung ISIS. At doon ka na mamamatay. Meron pupunta? Sa tingin ko wala. Pero si Jesucristo, alam niya, nandun sa salangit, kausap niya yung Ama, anak, bumaba ka sa lupa, magkatawan kang tao, mamamatay ka sa krus. Anong ginawa ni Jesus Christ? Naging masunurin siya, oo, hanggang kamatayan sa krus. Ganun katindi yung pagsunod ni Jesus. Bakit niya ginawa ito? Kahit mahirap, ginawa niya ito para maging mabuti siyang modelo sa lahat ng mga taong nakakasalamuha at sa lahat ng mga taong makakabalita ng ginawa niya. Tandaan nyo, hindi natin personal na nakita si Jesus. Pero bakit ito ginagaya natin siya? Dahil nabasa natin ang kanyang buhay na patotoo. Tandaan, babalikan ko lang mo itong napakaganda hong paalala sa atin. Tandaan, hindi ka magiging mabuting ehemplo kung hindi si Jesus ang tutularan mo. Pastor, gusto ko maging mabuting ehemplo sa mga anak ko. Pastor, gusto ko maging mabuting ehemplo sa mga kaibigan ko. Kapatid, hanggat hindi si Jesus ang tinutularan mo, hindi ka magiging mabuting ehemplo. Magiging ehemplo ka lang, pero hindi ka magiging mabuti. Tama po ba? Dahil si Jesus lang mo ang mabuting ehemplo. Ginawa niya yung mga bagay na sa abot na makakaya natin, hindi ho natin kaya. Isipin niyo ho, yung tunay na pag-ibig pa lang, hindi natin kaya ho yung mag-alay ng buhay para ho sa iba. Isang paalala ho, sabi dito, bago tularan ng mga tao sa paligid mo, tingnan mabuti kung makikita sa buhay niya si Kristo. Ulitin ko lang ho, bago natin tularan ng mga tao sa ating paligid at gawin natin silang parang idol. Ay, parang ito yung inspiration ko. Tutularan ko siya. Bago mo siya tularan, siyasatin mo muna kung yung tao na tutularan mo na yan ay mayroong makikita kang bakas ni Jesus sa kanyang buhay. Puntahan natin to mga magulang. Pinaka-powerful sa tahanan, magulang. Mga magulang, kayo ho ang tinitingnan ng iyong mga anak sa tahanan. Bago pumunta yan ng simbahan, kayo muna ang tinitingnan. Tama po ba? Bago ho pumunta sa pastor, bago ho pumunta sa leader, mga magulang muna ho ang powerful na dapat ho maging ehemplo at maging huwaran ng lahat. Alam niyo, napaka-blessed ng mga tao kung nauna ma-born again ng mga tatay. Yung kanilang magulang. Blessed na blessed ang mga anak na mga magulang ang una na born again. Bakit to? Dapat ang tahanan niya ay magliliwanag yung mag-asawa. Isa ho sa mahirap pag ang una na born again o yung anak. O yung nakakilala sa Panginoon. Grabe struggle niya. Bakit to? Pagtutulong-tulungan siya ng mga kapatid niya, pagtutulong-tulungan siya ng mga magulang niya, at ang sasabihin, bakit ka nagbago ng reliyon? Kahit anong paliwanag ng anak na na-born again, nagkaroon ng relasyon kay Kristo, hindi siya basta-basta matatanggap. Bakit to? Posisyon. Posisyon ng magulang, posisyon ng pastor, posisyon ng leader. Itong lahat ng ito, mga kapatid, huwag niyong gayahin kung wala kang makikitang bakas ni Jesus sa kanilang mga buhay. Siguraduhin muna natin makikita si Kristo sa kanilang buhay at pamumuhay bago natin sila gayahin. Kaya wala ko dito sinasabihan, gayahin niyo ako. Hindi ko gagamitin yan.
Dahil alam ko ho, marami sa inyo, kitang-kita nyo pa rin ang kahinaan ko. Kaya ang lagi ko sinasabi, tumingin kayo kay Jesus, si Jesus na walang kahinaan. Siya ang magpapalakas at siya yung magpapalago sa atin lahat. Amen po ba? Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon? Yan ho ay isang malaking paalala. Ulitin ko lang mga magulang, wag naman natin puwersahin ng mga anak natin, sabihin natin, tularan ninyo kaming mga tatay at nanay ninyo. Wag naman sana natin puwersahin yung ating mga anak. Lalo na yung mga anak natin ho ay lumalaki na ho, may kaisipan na sila, at nakikita nila yung hamon na ganito. Kung narinig ito ng mga kabataan, hinahamon ko sila, kahit magulang, kahit pastor, kahit leader nila, wag na wag nilang tutularan kung yung magulang, pastor at leader ay wala naman hong pagkakilanlan kay Kristo. Amen o, tandaan, kung gusto nating maging mabuting ehemplo, balikan ko lang ho ito, tularan natin si Kristo. Kung gusto mo talagang maging huwaran, tularan natin si Kristo. At kapag tinularan natin si Kristo, good news, magiging mabuti na tayong ehemplo. Pastor, natularan ko na si Lord. At talaga kong sinisikap kong maging matularan si Lord. Kapatid, ikaw na mariraise mo ang sarili mo bilang magandang modelo. Hindi lang basta magiging magandang modelo, kundi magiging mabuting ehemplo. Hamon. 3 hamon bago tayo manalangin, mga kapatid. Unang hamon, gawin natin ang mga inuutos ni Kristo. Anong inuutos ni Kristo? Kopyahin, gayahin, tularan natin siya. Gawin natin ang mga inuutos ni Kristo. Pangalawang hamon, gayahin natin ang mga ginawa ni Kristo. Kopyahin na natin. Kung may nagugutom at meron naman tayo, o kung wala tayo, bakit hindi tayo mag-pray? Kasi nung time na walang-wala din sila, isipin nyo 5,000, 5 tinapay lang kulang, nag-pray si Lord dahil may puso siya. Ang sabi ng Panginoon sa Biblia, nahabag si Lord sa napakaraming tao. Si Lord, grabe ang mga tao lagi sumasama sa Kanya at lahat ng sumasama sa Panginoong Hesus, wala ni isa mang may sakit ang hindi gumagaling. Bakit to? Yung pagsama mo pa lang sa Panginoong Hesus ay simbolo na unang pananampalataya. Grabe ho. 5,000, lalaki pa lang ang sabi doon, lalaki pa lang. Kaya kung magpakain ng panahon si Lord Jesus Christ, 10 to 15,000 kasi mas marami lagi mga bata. Gayahin natin ang mga ginawa ni Kristo. Pag may sakit, huwag nyo na ipatawag yung pastor dahil yung pastor wala namang kapangyarihan. Kapatid, meron kang authority, meron kang kapangyarihan dahil si Kristo ay meron sa'yo. Pastor, may sakit yung kapitbahay namin, pero inaaway niya ako lagi. Ipag-pray mo na. Oo nga, pastor. Sana mawala na. Huwag ganun na. Mga kapatid, si Jesus, pag may sakit at lumapit sa Kanya, pinagpipray niya na gumaling. May kaaway, sinuntok siya, dinuraan siya, wala siyang imik. Kaya ba natin gawin yun? Ang hirap dinuraan siya. Sabi ng una, binugbog siya. Sinapok ang Panginoon, dinuraan siya. Sabi ng sumapok, may piring siya, hulaan mo kung sino yung sumuntok sa iyo. Anong sabi ng Panginoon? May narinig ka bang gaputok na salita? Ang ginawa ni Lord Jesus Christ, nanahimik siya, ang prayer niya lagi sa Ama. Ano sabi niya sa Ama? Panginoon, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Alam! Sa literal na mata natin, Lord, alam! Dinuraan ka nga eh, tama-tama sa mukha mo, alam! Sabi ng Panginoon sa kanyang Ama, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Dinidepensa pa ng Panginoon yung mga taong masama ang ginagawa sa kanila. Tayo ho, iba. Pag may umaway sa atin, hindi ho, basta, hindi na natin dinidepensa, Panginoon, turuan mo na to. Ganun na agad. Kasi bakit ganun katindi yung galit na meron tayo? Kaya sabi ng Biblia, si Jesus ang tularan natin dahil si Jesus ay may tunay na pag-ibig. Grabe yung... Na-imagine ko yung dura. Ngayon doon sa mga kain, sana makalimutan nyo to. Dinuraan mo siya. Ang daming beses. Pero ang Panginoon walang imik. Bakit niya ginawa uli ito? Para maging patotoo sa atin. Pag dumating sa panahon na naagrabyado tayo, pinakauna sana nating maging response doon sa nag-agrabyado sa atin, manahimik ka, kapatid. At alam kong hindi mo kaya. Kung hindi mo si Kristo tutularan. Tama po ba? Pero pag naisip mo agad si Kristo, teka, kaya ko to. Nakaya nga ni Lord. Sabi ni Lord, ginawa ko yon para tularan mo. Kung nagawa ni Lord, makakaya mo rin, kapatid. Kung may narinig ka na masamang salita, palagpasin mo lang. Kasi si Lord, pinalagpas niya. Pinag-pray niya yung mga tao na nanakit sa Kanya, sa salita, sa physical. Pinag-pray niya sa Ama, ang gusto pa ng Panginoong Sus maligtas. Ganyan katindi ho, yung gusto ng Panginoong gayahin natin sa Kanya. Last at pinaka-powerful ho, ito yung mensahe natin. Hamon, tularan natin ang ating Panginoong Kristo. Palakpakan po natin siya at tayo muli ay tumayo at tayo po ay magtapos sa isang awitin at panalangin. Hallelujah.
Mga kapatid, dinanyayahan ko kayong muli lumapit tayo sa Panginoon. Muli nating harapin ang Panginoon sa oras na ito. Magpasalamat tayo personal. Hayaan mong nandiyan ka sa iyong kinatatayuan sa oras na ito. Bakit hindi mo gawin sa oras na ito magpasalamat sa Kanya? Kung na-bless ka sa mensaheng ito, o kung sa oras na ito natamaan ka sa mensaheng ito, kapatid, mahal na mahal ka ng Panginoon, kaya niya pinaringgan, kaya ka sa oras na ito nakaparinig ng gatong mensahe. Katulad ng mga apostol, katulad ng mga disipulo ng Panginoon, pinersonal niya ang kanyang mga disipulo dahil ayaw niyang lumala ang mga ugali nilang masasama. Kapatid, sa oras na ito nangungusap sa iyo ang Panginoon. Kung ikaw yung tao makasarili, kapatid, personal, nagsasabi sa iyo ang Panginoon, anak, tigilan mo ang ganyan, masama ang ugaling makasarili. Hindi ka kalulugdan ng Panginoon kapag ang iniisip mo lang lagi ang sarili mo. Lagi mong sinasabi sa sarili mo, ako naman. Pwede bang ako na? Kapatid, masamang ugali ang ganyan. Kaya mensahe ng Panginoon sa oras na ito ay tularan natin siya sapagkat hindi niya inisip ang kanyang mga sarili. Hindi niya inisip ang kanyang kalalagayan. Bagkus ang inisip niya, hindi yung kanyang posisyon, kundi yung magiging kahinatnan ng mga taong makakita ng kanyang patotoo. Kapatid, sa oras na ito, kung ikaw tinamaan ka dahil mayroon kang hangarin magkaroon ng posisyon, at sinupil ka ng Panginoon sa mensahe niyang ayaw niya ng posisyon, ayaw niya na magkaroon ka ng posisyon at layunin na laging ang sarili mo'y maitaas, kapatid, sa oras na ito nangungusap sa iyo ang Panginoon. Sinasabi sa ng Panginoon, mas maglingkod kaysa mas humangad na maitaas. Sinasabi sa iyo ng Panginoon sa oras na ito, mas maganda naglilingkod kaysa maglingkuran. Hallelujah. Panginoon, salamat po. Sobrang nakakataba ng puso, Panginoon. Dahil muli mong pinatunayan sa oras na ito, sa araw na ito, na mahal mo talaga kami, Panginoon. Sapagkat ang tunay na mahal na magulang sinusupil ng anak. At kami sa araw na ito'y muli nasupil, Panginoon. Dahil may mga kaisipan kami taliwas sa gusto mo, may mga kaisipan kami taliwas sa nais mo, Panginoon. Hallelujah. Purihin ang iyong banal na pangalan, muli tanggapin mo ang awiting ito para sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Kayo lamang ang nagmahal sa amin, Panginoon Lord, ng tunay. Oh, hallelujah. Ang ibang nagmahal sa akin ang tulad mo, pag-ibig mo'y wagas at di nagbabago. Pinatunayan mo ito sa krus na Kalbaryo. Kaligtasan sa iyo ay natamo. Walang ibang nagmahal sa amin ang katulad mo, Panginoon. Awitan natin ang Panginoon. Walang ibang nagmahal sa amin ang tulad mo. Purihin ka, Panginoon Diyos. Pag-ibig mo'y wagas at di nagbabago. Pinatunayan mo ito sa krus ng Kalbaryo. Kaligtasan sa iyo ay natamo. Dahil sa iyong tanging pagmamahal, dahil sa iyong tanging pagmamahal, ako ay natubos sa kasalanan. Sasambahin
namin iaalay sa iyo ang aming lakas, sapagkat kayo ang Diyos ng aming buhay. Panginoon, kung hindi ka pa ang hari sa aming buhay, supilin mo kami. Sapagkat useless ang pagtawag namin sa iyo ng Panginoon kung hindi naman talaga kayo ang Panginoong nasusunod sa aming buhay. Supilin mo kami sa panahon kami nagmamalabis at nagmamakataas sa iyong harapan, Panginoon. Dahil ayaw namin kami maging mayabang sa iyong harapan. Patawarin mo kami kung minsan ng aming Panginoon Lord, pinagsasanggalang ang aming iniingatan ang aming mga posisyon na mga walang kwenta naman sa iyong harapan, Panginoon. Sa oras na ito, salamat dahil pinahiya mo kami sa iyong harapan, Panginoon. Dahil yung iniakala namin mga magagandang titulo na meron kami, Panginoon Lord, ay napakapangit pala nito sa iyong harapan. Kung kami may titulo, kung kami may posisyon na hindi naman ginagawa ang aming mga posisyon sa iyong harapan, Panginoon. Lord, sa mga magulang na narinito, tulungan niyo po sila maging magulang sa kanilang mga anak. Na sila yung mga taga-supil ng kanilang mga anak at hindi sila yung sinusupil ng kanilang mga anak, Panginoon. Turuan mo kami bilang mga magulang magsupil ng aming mga anak sa tamang paraan, Panginoon. Ito yung panalangin lagi namin sa iyo sapagkat alam namin matalino kayo, magaling kayo bilang magulang namin na sumusupil na tama sa amin, Panginoon. Salamat sa araw na ito. Alam namin, Panginoon Lord, ito yung masakit minsan na paalala. Katulad ng mga disipulo nung pinagsabihan mo sila'y nasaktan, sila'y mga nagtampo. Pero ayaw mo, Panginoon Lord, sa iyong mga disipulo, sa iyong mga alaga na matatampuhin, Panginoon. Sapagkat ito'y dinudurog mo sa iyong harapan dahil wala kang dapat mga anak at lingkod, mga disipulo na matatampuhin dahil ang tampo ay hindi galing sa iyo, Panginoon. Dahil ikaw, kahit leader ka na, Panginoon ka na, guro ka na, hindi ka kailanman nagtampo doon sa mga taong sumuway sa iyo, doon sa mga taong hindi sumunod sa iyo, dahil alam mo ang tamang kaisipan, Panginoon. Tulungan mo kami mga namumuno sa simbahan nito. Tulungan mo kami, Panginoon Lord, tulungan mo ako personal na nagpapastor sa simbahan nito. Huwag ko makita ang aking sariling espesyal sa harapan ng mga tao, kundi, Panginoon Lord, ikaw ang mas espesyal sa lugar na ito. Dahil wala naman ako kung hindi dahil sa iyo, Panginoon. Salamat dahil tinawag mo ako. At patawarin mo ako kung sa mga panahon na ako'y nagpapastor, nagkukulang pa rin ako sa iyong harapan. Hayaan mo ikaw ang tularan namin at hindi ako, hindi ang mga tao sa paligid namin, Panginoon. Salamat sa paalala mo ito, Panginoon. Dalangin kong uuwi ang lahat ng mga anak mong bitbit ang pangalan ni Jesus. Bitbit ang patotoo ni Jesus. Bitbit, Panginoon Lord, ang larawan ni Jesus na magiging modelo na mula ngayong araw na ito sa aming mga buhay. Panginoon, tulungan mo kami. Tulungan mo kami sa isang katuparan ng pagtulad sa Panginoong Jesus. Hallelujah. Katulad ng ginawa ni Pablo. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Kami personal may mga kahinaan. Isa sa aming kahinaan, Panginoon Diyos, kami makakalimutin. Tulungan mo kami, huwag namin makalimutan ang mensahe mo sa araw na ito. Upang amin itong may isagawa, amin itong may isakatuparan, at amin ito, Panginoon Lord, may palaganap sa lahat ng mga taong nakakasalamuhan namin. Ang maging modelo at maging mabuting ehemplo sa kanila, Panginoon. Sa iyo namin tinataas ang gawain sa oras na ito, Panginoon. Hayaan mo kayo na pagpala. Hayaan mo kayo na